Akusahan ni Chupanga na si Miss Maharlika ay bayaran ni Tambaloslos. So hindi matatapos itong gulo ng Team Alindog versus Team Alpotera dahil nga ang Team Alpotera may iba talaga silang misyon. Alam nyo, kung napapansin nyo, ang Team Alindog nagre-react lang naman sa kung ano yung post at sinasabi ng Team Alpotera. Pero sabihin nyo na kami yung nangunguna sa bangayan, hindi. Nagre-react lang kami. Katulad nung inakusahan ako ni Libag na nagtangay. Yun na lang yung akusan niya eh, 'di ba? Nagtangay ako ng pera ng EDSA. O di, isang bira niya sa akin, 20 ang balik ko sa kanya. O hindi niya ako maakusahan na nanulisit kasi wala siyang proof. Pero yung mga naunang paninira niya sa akin, nanulisit daw ako sa mga OFWs para sa pag-EDSA. Nung hindi niya mapatunayan, ang sinabi na lang niya, nagtangay ako ng milyon-milyon na pera ng EDSA. Hamon ko nga sa kanya, kung may tinangay ako, ang unang magagalit sa akin, si Agent Morales. Kasi di ba kasama namin yan lagi sa EDSA every Friday at kasama naman namin nung dumami kami nung November. Wala naman sinabi sa Agent Morales na tinangay ako Kung ano man libag, brainwash mo sa Agent Morales. May tinangay talaga yan, may nakakita, ganun-ganun. Para bira-birahin ako ni Agent Morales sa kanyang vlog. Wala naman. Tapos, ayun, ako sana tao daw kami ni Tambi. Right? Asa na proof mo, libag? Kung hindi nabura yung page ko na Maui Spencer at saka yung isa pang Princess Maui, even yung Prinsesa ng Bayan, may mga magbabackread kayo dyan, makikita nyo yung mga post namin against Tambaloslos. Okay? So, wala talagang proof, wala talagang basehan itong mga akusasyon ng Team Alpotera at ng mga double agents na mga bayaran ni Tamba ang Team Alindog, lalo si Miss Maharlika, itong Chupanga, nag-post kanina, kahapon. Basahin ko lang, Okay. Kaya pala gumagawa na naman ng issues si Maharlika against the DDS vloggers and bloggers na since 2016 nakasuporta na sa mga so binabrag ni Chupanga na 2016 pa lang ay nakasuporta na sila kay PRRD. Sinisiraan daw sila ni Miss Maharlika. Dahil pinaiingay pala siya ni Romualdez, so ibig sabihin, utusan ni Romualdez si Miss Maharlika. Thank you po sa nag-forward nito. Na-post ni Chupanga. Pinaiingay pala siya ni Romualdez para matabunan ng issues ng boss niya. So, boss ni Maharlika si Romualdez. Send ko to kay Miss Maharlika mamaya, ha? Save ko na yan. Iba ka talaga, Maharlika. Tapos, may pa-hashtag pa siya na butod. So, butod si Miss Maharlika? Or si butod ay boss ni Maharlika? Ay, number 1 ang binibira ni Maharlika si butod. Yung sabi mo, Chupanga, na maitim ang utong, aka Alex Destor. Hashtag bagang. Anong bagang? Unsa maning bagang? Ngipon ni, di ba? Kining bagang ngipon ni. Tama? Miss Maharlika, pakikasuhan para tumahimik ang bibig ng poke ng inang teacher daw to, kabaro ko na to si Chupanga. Ay bakit ang bobo mo sa written communication? I would understand na mahina ka sa oral, sa speech, or sa verbal communication dahil Bisaya ka, hindi mabadlong ang dila mo. Pangit pa ng boses mo, nagkakakanta ka, nag-jamming kayo ng mga akla dyan sa dahig. Sintonado ka naman. Sinira mo ang kanta. Pati yung kaibigan mong Elia na makapal ang foundation, laging foundation day, mas makinis pa nga daw si Chipmunk doon. Yung kaibigan niyang malaking ulo, na kapag nagbablog ay ang mukha ay parang hugis bigas, yung pala mataba pala sa personal. Alam niyo bang hitad na hitad yung dalawang yan, mga adat kuya? Kirenking, nakita ko yung video, kirenking. First time nila makakita ng mga Europeans na pogi, may mga pumunta kasi doon, may mga dumalos sa kanilang event na mga foreigners, siguro kasama ng ibang OFWs, no? From different parts of Europe, or maybe mga mga Danish or mga taga-Netherlands halimbawa man. Mga pogi nga naman, matatangkad pa, no? Mga bagyats. Ay, kilig na kilig ang tumbong ni Chupanga. Hindi, Chupanga, sana mapanood mo yung vlog ko, ha? Maybe upload ko to sa sa Facebook din. Chupanga, hindi bagay sa'yo ang kinikilig. Ganun ng ganun. Puka ng ina. Kung ikay mo kang babae, bagay, matso ka. Diba? Bruskong ko, nagagaganon ka pa nga lagi sa picture mo sa Instagram and sa Facebook.
Nagfe-flex ka ng muscles mo at ng mga triceps, biceps, at saka yung iyong mga abs na six-packs. Ang itim ng utong mo talaga. Paki-bleach naman ang utong mo. Ang sakit sa mata. Parang pinandidilatan ako ng utong mo eh. Diba? Teka lang, baka wala tayong audio. May audio naman. Sige, ngumaknak na kasi ako nang ngumaknak. Yun. Teacher to. Teacher talaga. Chupanga, teacher ka? Pumasa ka? Let passer ka? Hindi ko pa nabubuksan yung yung listahan ng mga pumasa sa let. Well, hindi pa naman ako nagtitake ng let. Okay? Kaya hindi pa ako let passer. Kasi feeling ko hindi naman ako magtuturo. Ang liit ng sweldo, right? Well, sa abroad, yeah. So, pwede naman ako magturo. Okay. Pero, Chupanga, nagturo ito. Chupanga, totoo ba? Na nagtangay ka ng pera ng school, kaya ka natanggal sa school na tinuturuan mo? Kasi pang uniform daw yun eh. Parang sa isang dance competition, may allotted budget para sa mga uniform or costume ng mga bata. Pero nawawala daw yung perang yun. So, maybe hindi nakapag-perform yung mga bata, hindi nakapag-compete dahil walang maisuot, dahil allegedly tinangay mo yung budget for their costume. Is that right? Kaya ka natanggal sa school? And then pinagmamalaki mo na writer ka ng OVP, right? Speech writer? Nasa OVP ka pa rin ba? Staff ka pa rin ba ng OVP? Ba't hindi ka kasama sa mga lakad ni VP Sara? Ba't may lakad kang sarili? Bakit work at home ka? Work from home ka? Pinagmamalaki mo pa nga na hindi mo kailangang, di ba may picture yan siya na pinost bago niya ako binlock. Pinagmamalaki niya na, ang sarap magtrabaho at home kasi hindi ko kailangan magsuot ng uniform, nakahubad lang ako, nagagawa ko ang work ko, dalawa pa yung trabaho ko. Dalawang trabaho o may tumutustos na? Kasi alam niyo yung si Chupanga, hindi naman siya part ng inaakusahan nun as double agents. Kasi again, mga kababayan, tip of the iceberg lang ang alam ko dyan. Kung 100 ang double agents, ang alam ko 5 lang. Or 10 nga lang. Kasi nung umimik ako about double agents, 3 lang ang kilala ko eh. 2 lalaki at 1 babae na marumi ang bunganga. That's it. 3 nga lang oh. Nung nagkaroon ng usapin ng double agent, pumutak yan si Chupanga. Pumutak nag-react sino ba to? Si Miss Hypocrisy na tinatawag ni Mahal na Reyna. Yung drama queen, yung iyak-iyakan lagi. And then, yung Kifichu naman, pa-cool-cool, ignore-ignore, pero sabi ni Miss Marlica, under the payroll of daw yan. Butod. At saka yung abogada. Hindi ko alam na yung abogada na yan double agent. Yung pangit ang ngipin sa harap. Kasi kasama naman namin yung sa EDSA. Well, again, may mga sumama sa amin sa EDSA na iba naman talaga ang lakad. Noong November, nung dumami kami dyan sa EDSA Shrine, last year, may mga, yun naman talaga yun. Kaya nga double agent, magkukunwari talaga, nakakampi natin. Pero naniniktik, umaamoy, umaalam. Inaalam kung sino yung nag-organize, kung sino ang nag-finance, nung walang makalkal, nag-imbento na lang ng kwento. Bakit nga ba nagre-react si Chupanga dito sa, bakit niya winawarla si Miss Marlica? May post si Miss Marlica na nag-react si Chupanga. Ito yon. Hindi ko pa pala napopost to sa aking page. Teka lang, open ko lang yung page ko. Ayun Chupanga, may post ako laban kay Tamba. Ungas. Hindi ako tao ni Tamba. Hindi ako ganid na katulad nyo. Sabi ni Miss Marlica, imbestigahan din yung double agents at Team Alpotera kung galing sa flood control budget ang pinangbebetnes class. May lumilipad kasi, may mga nagbabiyahe abroad na business class. Tinanong ko, shout out Ate GQ, tinanong ko yung kakilala natin kung magkano yung price ng magbe-business class ka. At sa pagkakaalala ko, triple ng presyo ng economy. Never ko pang naranasang mag-business class, mga kababayan. Although, dream ko yan para mas malawak yung leg room, nasa stretch mo yung
binti mo, 'di ba? Lalo kung mahaba ang biyahe. And then medyo hindi mo kadikitan ng balikat yung ibang pasahero. Kung kaya mo nga ng first class, why not? Pero yun pala ay triple. Baka more than triple pa nga yung price ng business class flights kesa sa economy class. Ako si economy lang talaga ako, mga kababayan. Well, at least mga flag carrier naman ang sinasakyan ko, hindi mga Cebu Pacific, mga Air Asia, kuning-kunin. Philippine Airlines, yes. Emirates, mga ganong tipo. Diba, mga, oh, yeah. Pero economy, okay. Kung sa kanibaba kung yung ticket mo, mga kababayan, is 10K, sa economy, tama ba? 40 to 50,000 pesos ang business class. Ganun ito kayayaman, itong mga Team Alpotera at double agents? Afford nila? Ang galing ang datwong? Ay mga ano naman, mga jobless everyday. Oh, so, tinatanong ni Miss Maharlika, baka galing sa flood control yung pinang-business class, pinang-retoke, may mga nagpa-retoke, si Chupanga, Chupanga hulaan ko. Aside from your veneers, at wala naman akong pakialam kung magpagandang lalaki ka, pero good luck sa maintenance talaga. Nagalit kayo nung nag-blind item ako about nagpa-retoke, tapos parang nagpaparinig na sa mga followers na kailangan niya ng pang-maintenance kasi balak niyang bumalik ng pag-aaral, kaya lang kung mag-aaral siya, hindi na niya ma-afford yung pang-maintenance. Kasi mahahati yung oras niya, imbes na magtrabaho, mag-aaral siya. So, parang, yeah, ikaw ba tinukoy ko, Chupanga? Ka-react. Minura ako niyan, ulol daw ako. Wala naman bilang pangalanan na. Tsaka again, yung sinabi ko nga about double agents, hindi parte si Chupanga ng alam ko. Isa rin yan sa nag-react at nagalit. O react sila nung abogadang mapangit ang ngipin sa harap na halos manlaglag na. Awa kung may datong din lang naman bakit hindi magpa-veneers na katulad ni Chupanga na kabayo veneers. Aside from kabayo veneers ni Chupanga, feeling ko nagpadagdag ng ilong si Chupanga. Aba, huwag kang maghamon na sasampalin mo si Miss Maharlika at hihilahin mo ang bisong. Pag sinapok ni Miss Maharlika yung ilong mo yan, tabingi yan. Mukhang nagpa-thread si Chupanga ng ilong eh. I don't know kung anong ginawa dyan. I think thread yan. Mura lang naman yung thread, Chupanga. Pati ang ngipin mong kabayo veneers, mura lang yan. Zirconia yan? Talaga? Zirconia na yan? Well, matibay-tibay, hindi madaling babasag pag sinapok sa nguso, di ba? Pero ang laki eh. Ba't ang laki? Pang kabayo. Alam niyo ba mga kababayan na naka-veneers din ako? Halata ba? Tama maputi ngipin ko. Naka-veneers ako pero hindi ko pinagmamalaki. Kasi nilalait ako ni Chupanga na dayok-dok ako, di ba? Oh. Naka-veneer ako. Oh my God. Kaya sasabihin mo na ikaw lang, come on. Pero saan galing yung sayo? Ako kasi pinaghirapan ko, pinag-ipunan ko. Oh. Anyway, so ang react ni Chupanga dito, kasi bakit kayo nakakapag-business class? Bakit kayo nakakapagparito? Kasi libag dito nagpatunaw ng taba. At yung mga, saan nanggagaling pinapakain? Kasi mga jobless ang mga jutang ginina, pero nakakapag-business class, sabi ni Miss Maharlika. React agad ng Chupanga. Ito, basahin ko sa inyo ha. Oh. Salamat sa nag-send ng screenshot. According to the news, a former security of Representative Zaldico accuses ex-speaker Martin Romualdez of also getting large deliveries. Sino nga yun? Yung matapang na na Marine yata yun eh. Okay? So yun muna yung intro ni Tio. Send ko kaya to kay MNR para makapag-react siya. Baka hindi pa siya nakakapag-react. Nagdi-deliver daw yung former security ni Zaldico kay Tambaloslos 3 times a week at bawat luggage ay 48 million pesos. Bawat yung maleta. Tapos 3 times a week. So parang weekly na halos nagdi-deliver. Tapos 48 million, isang maleta pa lang. Ito dapat ang contents ng mga totoong pro-Duterte. Hindi ka nanonood kay Miss Maharlika. Ayan ang content niya kahapon. Pag-usapan din natin ito mamaya mga kababayan after ng discussion natin. Pero sino ang inaatake ni Maharlika, Edwin Hamora at iba pa? Send ko kay Mahal na Reyna, pinangalanan pala siya eh. Mga Duterte supporters who did their best para makapag-event sa dahig at makapag-update about sa situation ni Tatay Nico. Saan galing ang pera nyo? Ba't kayo nakapagpa-event?
mahal ang renta sa venue nyo, mahal ang pamasahe, naka-business class kayo. Tanong lang. Paano kayo nakapag-produce ng mga giveaways? Idadalhin nyo yun, mabigat yun. Extra luggage yun, so dagdag bayad malamang mga kababayan no, excess baggage. Kung lumagpas kayo ng 25 kilograms, another bayad. Ako mga ate at kuya, nagbayad ako one time no, nung galing akong Hong Kong pauwing Pilipinas. Natuwa ako sa mga mineral water ng Hong Kong. Dala ko. So, bawal dalhin sa hand carry kapag lagpas 100 ml. Nilagay ko sa luggage ko. Lentik, mas mahal pa yung binayaran kung nagbayad ako ng 5,000 pesos. For additional kilograms, ang mga dinagdag ko lang naman doon ay mga tubig ng Hong Kong. Iba't ibang tubig na sa 7-Eleven ko lang naman binili. Plus yung mga ref magnet, binili ko sa, saan ba yun? Saan nga yung paboritong bilihan ng mga Pilipino dyan? Ladies market, right? Shout out mga nasa Hong Kong. Tapos bumili rin ako ng shoes, lentik, 5,000 binayaran ko for excess baggage. Dumabis lang ako ng ilang kilo, mga ate at kuya. malaki kasi bagahe ko eh. So yung mga dala-dala nyo, mga tumbler, mga payong, mga t-shirt, mga jacket, at kung anik-anik pang mga pag-giveaways niyo para naman dumami ang audience nyo na nilangaw naman kayo. Magkano binayad nyo doon? So baka mamaya yung ginastos nyo ay hindi lang galing sa solicitation nung libag, kundi baka bigay ni Alpot, malay natin. Or ng benefactor ni Alpot. Benefactor ba tawag dyan? Or patron. Whatever. Patron, right? Or maybe galing nga sa kamkam ng flood control din. Baka nakinabang kayo. So, galit na galit si Chupanga. Bakit daw inaatake si Miss Maharlika? No proof na nang solicit. Wala daw proof na nang solicit sila. No testimony from people na humingi kami ng pera. Yung 2.5 million na sinasabi ni Miss Yumi. UK pa lang. 2.5 million from UK alone. Chupanga. Magaling lang kayo, mag-ingat. No proof na humingi kami ng pera, pero marami kaming proof na sa pang-susulisit ng Team Canorians. Nanunulisit ng Team Canorians? So, yung mga Team Alindog ito, tapos si Maharlika, nanulisit kami. So, ito yung EDSA pa rin, yung nung nakarang EDSA. Si Libag, kailan nanunulisit? Nung nakulong si Agent Morales, nanulisit. Yung event namin sa EDSA, hindi siya parte, nanulisit. Luneta Rally ng Iglesia, nanulisit. Grijaldo, nanulisit. At kung ano-ano, tuwing may event, sulisit. Hindi si Libag, pero yung mga kulto niya. Yung Dutertista ko na yan, mga Dutertista ko yung miyembro ng Hindi Mo Pera Yan group. Hindi mo pera, sumisigaw kayo ng hindi mo pera sa mga politiko, kayo mukhang pera. What an irony, right? Kaya wag mo, nanulisit? Nanulisit kami for Luneta Rally. Nanulisit kami for this recent rally, ngayong September 21. Akala ko ba tao kami ni Tamba, ba't pa kami manunulisit? Kung tao kami ni Tamba, ba't... tiba na. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, yung mga Ensaymada vloggers, yung isang kakilala ko, mahigit, parang umaabot ng 450,000 a month ang kanyang, just being a loyalista nga ha, 300K ang allowance niya monthly, may nare-receive pa siyang 100K from certain office, and then 50K sa opisina ng babaeng ahas. Kuripot pa nga yung babaeng ahas eh. So all in all, that's 450K. Yung mga Ensaymada yun. Yung mga nagbubulag-bulagan ng mga vloggers ng pamilyang adik at magnanakaw. So, imposibleng walang napapala ang mga double agents. Kasi ang ginagawa nila mas importante. Itong mga naniniktik, di ba, nagkukunwaring Duterte supporters pero nagmamanman, nananabotahe ng rally para hindi mag-people power, umiiwas sa EDSA, dinadala sa kung saan-saang location, ayaw talaga sa EDSA, and nagre-report, at di ba? Alam niyo bang si Chupanga rin ang unang nag-react? Chupanga, ikaw ang unang nag-react nung nung pumutok yung balita na may certain abogado sa Office of the Vice President na nagbebenta ng
footages, videos, screenshots, pictures sa mga kongresista na magagamit laban sa impeachment ni VP Sara. Ikaw ang unang nag-react, sabi mo hindi ikaw yung abogadong yun. Wala namang pinangalanan. At hindi ka naman abogado. Well, nag-attempt ka mag-aral ng law, pero mukhang bumagsak ka sa isang subject. Para kang si Taning. Anyway, kaibigan ka ni Taning, di ba? Di ba na pumupunta kayo sa bahay ni Taning noon sa Bulacan? Ang ginagawa niyo dyan, nag-orgy? So, meron talagang mission tong mga to, mga tatkuya. I think, sa tingin ko may mga double agents na si Taning ang nagmamaniobra or nagbibigay ng instructions para i-destroy si Miss Marlica. Kaya kung ano-ano na yung mga iniimbentong kwento, and si Spokes Harry Roque. Kaya nga in-attempt nila ulit yung issue na yan ng lechon. Gusto nilang maulit yung humba scandal ni Spokes Harry Roque nung mga nakaraang buwan. Na napahiya si Spokes Harry Roque patungkol sa humba, sa handa sa birthday noong chipmunk na hindi naman pala niya pagkain. Nag-birthday ka, wala kang nakakahiya. Oh. Kasi laki-laki mo ng vlogger, 1 million na yung followers mo. Tapos gusto mo, libre ka lang lagi. Awahoy, birthday mo yan. Oh, anyway. So, ang tanong mga kababayan, ano ang dapat gawin ni Miss Marlica sa isang to? Teka, ubusin ko ng basa. Marami kaming proof sa pagpasolisit ng Team Canorians. Isa na dito yung recent activity nila. Recent activity, itong rally nung 21 September. Ilabas mo nga ang proof na nanulisit kami. Sige nga, i-post mo na. Ano pipigil sa'yo? You have nothing to lose. Kasiraan ng Team Canorian yan or Team Alindog yan kung ipopost mo sa timeline mo, sa page mo. Recent activity raw. Again, sinumbong na namin ito sa mga Duterte. Paya na naman tayo. Ginagamit yun na naman. Sinusumbong namin itong mga grupo ni Marlica na nanunulisit, pinipirahan lang talaga gamit sila. Ikaw ang gamit ang mga Duterte. Anong sabi mo? Di ba dati nag-post yan? Susumbong namin kayo kay VP Sara at saka kay Basti. Manggagamit ang poke ng Unfortunately, marami nauuto ito kasi halos kalahating milyon ng followers si Chupanga. Sinumbong na namin ito sa mga Duterte at aware na ang magkapatid sa money-making scheme nila. Ay! Speak for yourself. Okay? So, kayong mga OFWs, huwag na kayong magbigay ng pera kay Maharlika et al. Ayaw ni Tatay Digong na ginagamit siya sa pamimera. Parang gawain niyo. Ano pa raw? Umabot kami sa Netherlands without asking money from, may sariling pera. Wow, mayaman. Financially independent. Asking money from OFW, nagpaparinig ka nga noon Nagpaparinig ka noon na gustong-gusto mong pumunta ng dahig. Gustong-gusto mo yan, natupad. Nagparinig ka kasi. Hoy, Chupanggang, ang hypocrisy mo. Galit na galit ka nung nag-leak yung screenshot na ikaw ay pinadalhan ng 5,000 para sa airfare mo from Davao to Manila. Ayun nga pa rin sinabi niya, isusumbong kita kay VP Sara at saka kay Basti. Tinakot pa niya yung nagbigay nung 5,000. Ang alam ko, ang ibibigay lang dapat sa kanya 3K. Kasi 3K lang naman yung pamasahe. Late na siyang bumili. So parang ang dating, nag-demand pa siya na, hindi lang 3K ang kailangan ko or something like that. From Davao to Manila. Kasi malapit na yung petsa ng flight. Mahal na, tumaas na yung presyo ng ticket. Kaya siya pinadala ng 5,000. At dahil nag-leak yon yung proof na tumanggap siya. Alam mo, Chupanga, magaling kang magsinungaling. Mala NPA. Mala double agent. Malalibag. Hawa-hawa na ba ito? Diba? Tumanggap ka na 5,000. Mula, recent lang yun ngayong taon lang yun like mga bago mag-eleksyon. Right? Or maybe after elections. I-deny mo yon? May mga screenshot kami noon. Tapos,
Ikaw nga nanghihingi ka lang or 'di ba, nagpaparinig ka sa hindi ka nanghihingi, nagpaparinig ka. Ito namang mga followers mo nagkusang loob na bigyan ka kasi nga katulad niyan gustong-gusto mong lumipad, kailangan mo ng gastusin sa visa, kailangan mo ng maintenance sa iyong, beautification. O ito namang mga DDS lalo mga OFWs, ay kailangan ay naku dikit 'to kay sa mga Duterte, eh, lagi 'tong may picture sa mga Duterte. Padala natin, tulungan natin, gusto ko lang pumunta ng Dahig. Magaling kayo mag-manipulate ng emotions. O, sige nga, Chupanga, i-deny mo na tumanggap ka ng 5,000. Sige nga. Di ba nag-react ka? Sabi mo, ano ba yan? Gusto mo pang isoli yata yung pera eh. O. Kung yung flight mo from Davao to Manila, sponsored, how much more yung punta mo sa Dahig? Tigilan mo kami. O, baka nga, totoo yung sinabi ni Miss Marlica, ba't kayo naka-business class? Dapat i-deny mo yun eh. No, hindi kami naka-business class. Tama? No, economic class lang kami nang lumipad. Wala siyang reaction. Oh. Hindi katulad ni Maharlika na ang mga events niya ay may entrance fee, hindi talaga nakakaintindi. Kasi nga hindi niya nababasa yung mga paliwanag ni Miss Maharlika. Ganon talaga yung mga events, mag-aambagan. At hindi naman si Miss Maharlika ang kumikita sa entrance fee. Hindi naman si Miss Maharlika ang may-ari ng venue, hindi naman siya ang may-ari ng catering service. Yan ang totoong bayaran. So, bayaran daw si Miss Maharlika at ang Team Canorians. Canorians ang tawag nila siguro sa Team Alindog. Bayaran daw kami. Sino? Kung nanulisit si Miss Maharlika at si Edwin Hamora, bakit pang kailangan manulisit? Yun yung mga Ensaymada vloggers, halos umabot ng kalahating milyon buwan-buwan ang napapala. Yung isa nga, Contodo shop sa sa Sayang Paragon ng mga mamahaling bags, apparels. Tiba eh. Ba't pa manunulisit? Buhay na. Lalo kung si Tamba ang may-ari. Nagde-deflect siya, no? From the post of Miss Maharlika na hindi ba dapat tanungin natin or investigahan din ang mga double agents sa Team Alpotera kung bakit naka-business class ang mga to? At may pamparitoke? Na conscious kasi nilalait-lait namin. Chupanga, nagmukha ka lalong bakla dyan sa ritoke mo. At ikaw yung baklang salot, literal. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po. Multong bakla baga, ganun no? Tama?